ngayon'y natagpuan ikaw, Jesus, sa buhay ko. Binigyan mo ng tuwa at siglang puso kong ito. Kaya, O Diyos, papuri ay sa'yo. Itataas ang aking tinig, walang hanggang papuri ay sa'yo. At ako ay magpapasalamat sa kaligtasan na aking natamo. Dati-dati ang buhay, punong-puno ng lumbay, walang pag-asa at nagdurusa, ngayon'y naging anak niya. Akin ngang natagpuan ikaw, Jesus, sa buhay ko. Binigyan mo ng tuwa at sigla puso kong ito. Kaya, O Diyos, papuri ay sa'yo. Itataas ang aking tinig, walang hanggang papuri ay sa'yo. At ako ay magpapasalamat sa kaligtasan na aking natamo. Itaas po natin ang ating mga tinig sa ating Diyos na buhay. Palakpak po natin ang ating mga kamay. Tumalon po tayo, sumayaw at sumigaw. Dahil sa pag-ibig mo, O Diyos, dahil sa pag-ibig mo, O Diyos, dahil sa pag-ibig mo, O Diyos, ako ay naligtas. Dahil sa pag-ibig mo, O Diyos, dahil sa pag-ibig mo, O Diyos, dahil sa pag-ibig mo, O Diyos, ako ay naligtas. Dahil sa pag-ibig mo, O Diyos, dahil sa pag-ibig mo, O Diyos, dahil sa pag-ibig mo, O Diyos, ako ay naligtas. Dahil sa pag-ibig mo, O Diyos, dahil sa pag-ibig mo, O Diyos, dahil sa pag-ibig mo, O Diyos, ako ay naligtas. Itataas ang aking tinig, walang hanggang papuri ay sa'yo. At ako ay magpapasalamat sa kaligtasan na aking itataas ang aking tinig, walang hanggang papuri ay sa'yo. At ako ay magpapasalamat sa kaligtasan na aking natamo. Naglalaro sa hangin ang buhay ko, di malaman kung saan ang tungo. Sumasabay sa agos na mundong ito, ako'y gulong-gulong.
sa buhay ko. Pawang kalungkutan, walang pagbabago. Kapaguran ng laging nadarama ko. Kabiguan na naging dahilan, naghahanapan ng liwanag. Layaw na laman, siyang pansamantalang kasagutan sa aking hanap. Nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman kung saan ako pupunta. Maaaring nasa hangin pa ako, di alam kung saan ang tungo. Kabiguan na naging dahilan, naghahanap ng liwanag. Layaw na laman, siyang pansamantalang kasagutan sa aking nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman kung saan ako pupunta. Maaaring nasa hangin pa ako, di alam kung saan ang tungo. Nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman kung saan ako pupunta. Maaaring nasa hangin pa ako, di alam kung saan ang tungo. Nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman kung saan ako pupunta. Maaaring nasa hangin pa ako, di alam kung saan ang tungo. Nasaan kaya ako? Nasaan kaya ako? Kung wala ka. Kung wala ka. It's all about you. That's why I live, worshiping your name. It's all about you. That's why I'm here, for you have made me whole. I shout your praise above the earth, for you deserve more than this. Give
to heaven, gonna walk with Jesus. When I get to heaven, gonna see His face. When I get to heaven, gonna talk to Jesus. Saved by His wonderful grace, because I'm saved, saved, wonderfully saved, washed by the blood of the Lamb. Saved, saved, wonderfully saved, and I'm so glad I am. Hallelujah. When I get to heaven, gonna walk with Jesus. When I get to heaven, gonna see His face. When I get to heaven, gonna talk to Jesus. Saved by His wonderful grace, because I'm saved, saved, I'm wonderfully saved, washed by the blood of the Lamb. Saved, saved, wonderfully saved, and I'm so glad I am. Hallelujah. When I get to heaven, gonna walk with Jesus. When I get to heaven, gonna see His face. When I get to heaven, gonna talk to Jesus. Saved by His wonderful grace. Saved by His wonderful grace. Saved by His wonderful grace. Good evening, brothers and sisters. Maraming salamat po sa Panginoon for this opportunity. Ganyan po sa ating pong beloved Bishop Louie and Pastor Norma for allowing me to stand before you. So hoping na tayo po'y natututunan at ngayong gabi ay may panibago na naman po tayong pag-aaralan. But bago tayo magsimula, tayo po muna'y humingi ng gabay sa ating Panginoon. Yuko natin na ating mga ulo, pikit po natin na ating pong mga mata. Lord, we thank you so much, Panginoon, for this wonderful night na binigay niyo po sa amin. Patuloy, O Diyos, humingi sa iyo ng hawat habag, linisin mo aming mga puso't isipan, gawin niyo po kaming karapat-dapat sa dakilang gawain na ito. Lord, I pray that you feed us with your wisdom, your knowledge, your understanding. Hayaan mo, Panginoon, maintindihan namin na lahat ang sasabihin mo at hayaan mo yung spirit of conviction mo ang dumaloy po sa bawat isa po sa amin. Yung Holy Spirit mo ang siyang mag-manifest po at kumilos po sa amin po mga buhay, lalo na po sa amin po pakikinig ng mga salita mo, Panginoon. Dalangin ko yung mga kapatid namin na pauwi pa lang galing sa trabaho, hayaan niyo po sila'y makauwi na maayos at maumabot po sa aming pong pag-aaral. Basbasan mo rin yung abang lingkod, hayaan mo ikaw lamang po ang maitaas sa oras na ito. Maraming salamat po. This we ask in your most precious and wonderful name, in the name of Jesus. Amen. So praise God, last week we have studied about giving Satan a dose of his own medicine. However, tonight, another new topic has emerged, and it is about a clock without hands. Ang sabi po sa Romans 13:11, and do this, knowing the time, ulitin ko, knowing the time, that now it is high time to awake out of sleep. For now, our salvation is nearer than when we first believed. For your information, pag sinabi po natin clock, the standard look always has two hands. Para saan? To tell time. So meron pong short hand that tells the hour, at meron naman pong mahabang kamay or long hand that tells the minutes or the seconds. So meron pong iba't ibang klase ng mga clock. Meron malaki, meron maliit of course, meron pabilog, meron din pong pa-square yung pong shape. At meron din pong digital or meron din pong analog na tinatawag. Now, meron din pong clock or meron din pong mga wall clock rather or alarm clock or yung pong cuckoo clock po yan. At yung pong wristwatch clock din po yan considered. Pero ang pinaka-common po is yung pong analog, which have two hands or meron pong dalawang kamay. However, talking about clock, maliban po sa digital of course, have you ever seen a clock without hands? Nakakita na po ba tayo ng ganong klaseng relo na wala pong kamay? Just imagine, it has a sound. Tumutunog po siya, nagtitiktak po siya. But it cannot tell what time it is. Hindi niya masabi yung oras. Bakit? Kasi wala pong kamay. Perhaps, maingay lang po sa loob, tumutunog po yung loob, pero sa labas, hindi po nalalaman at makikita po yung oras. And we all know that the hands of the clock
tells us what time it is. That is why, if you have a watch, kahit bago-bago pa po yan, pero pag wala na po itong mga kamay, ano gagawin po natin? Di ba? Ipapaayos po natin yan eh. Bakit? Kasi wala na po siyang saysay. Nawawalan po ng silbi. Yes, it may not be considered totally broken or hindi pa po talaga sira. Perhaps meron po siyang battery sa loob po or automatic po siya yung relo. Nagtitiktak pa rin, tumutunog pa rin, umaandar pa rin. Pero sa labas po ay hindi po nakikita po yung oras at hindi po nakakapagsabi ng oras. And I just want you to know na ang ibang tao po ay para din pong relos na wala pong kamay. Bakit ko po sinabi? Maingay lang po sa loob pero hindi po nakapagtuturo ng oras. Bakit? For our information, ladies and gentlemen, inside the church, brothers and sisters, we know and shout about prophecy, yung signs ng coming ng ating Panginoon, yung Antichrist, yung Rapture Day, about the Great Tribulation, and we are living in the last days. Alam natin yan. But I just want you to know that in our modern days, we are considered God's time clock. Parati tayong tinuturuan regarding sa rapture, regarding sa pagbabalik ng ating Panginoon. But unfortunately, ang iba po are not leading and are not pointing other people or even sinners to Jesus Christ. Yung po yung nakakalungkot. Bakit ko po sinabi? Hindi ko naman po nila lahat, mga kapatid, but some do not witness. Some do not win souls. Ang iba hindi po nag-evangelize. Ano po ibig sabihin? Some are just like a clock without hands. Wala pong kamay. Nagiging useless po or wala pong pakinabang. For information, useless po ang relong walang kamay. Ang tendency po na may-ari nito ay itapon na lang po. At useless din po ang Kristiyano na ang kamay po ay hindi po nagagamit po sa ating Panginoon para ituro po ang mga sinners po kung anong oras na. But the question is, anong oras na nga po ba talaga? In Romans chapter 13 verse 11. And do this, knowing the time that now it is high time to awake out of sleep. Ulitin ko, now it is high time to awake out of sleep. For now our salvation is nearer than when we first believed. So ang sabi po ni Apostle Paul, oras na po to wake up or to awake out of sleep, and yung pong ating pong kaligtasan is nearer than when we first believed. Mga kapatid, we know the seasons at yung pong mga signs of Christ's coming as found in 1 Thessalonians chapter 5 verses 1 to 6. Basahin po natin. But concerning the times and the seasons, brethren, you have no need that I should write to you. For you yourselves know perfectly, alam ninyo sa sarili ninyo, that the day of the Lord so comes as a thief in the night. For when they say peace and safety, pag sinabi nilang nandyan yung kapayapaan at yung pong safety or yung kaligtasan, then sudden destruction comes upon them, as labor pains upon a pregnant woman. Para daw isa pong babae na nanganganak na nagle-labor. Ganun po katindi, ganun po kahirap. And they shall not escape. Hindi sila makakatakas. But you, brethren, are not in darkness, so that this day should overtake you as a thief. You are all sons of light and sons of day. We are not of the night nor of darkness. Hindi daw tayo sa kadiliman. Therefore, let us not sleep, wag daw tayong matulog, as others do or katulad ng iba, but let us watch and be sober. So brothers and sisters, malinaw po na sinabi po ng verse 6, therefore let us not sleep. But unfortunately, kung hanggang ingay lang po ang iba, hanggang sigaw lang, awit lang, salita lang, at wala pong gawa at hindi po nagpapagamit po sa Diyos, ay para din po tayo natutulog. And we are considered a clock without hands. Bakit ko po sinabi? God has no use for you. Imagine, magiging wala kang pakinabang. Remember, we are the body of Jesus Christ. At ang head po natin ay si Kristo. And take note, we are very much a part of Himself. For your information, Jesus Christ ministers to the world through us, sa pamamagitan po natin. He lives in us, and our heart becomes Jesus Christ's heart.
yung mga paa natin, yung mga mata po natin, pati yung mga isip po natin, pati yung dila po natin, pati yung mga kamay po natin becomes Jesus Christ's hands. Thus, Jesus loves men through you, through me, through all of us, and saves people through us, and heals people through you and me, or through all of us. That means we are Jesus Christ's extensions. Extension tayo ng ating Panginoon. That is why you must let Jesus Christ use your hands to point sinners to the Savior and to salvation. Huwag po natin hayaan na maging guilty po tayo of the sin in doing nothing, yung wala kang ginagawa, nagkakasala po tayo, but rather serve and work for the Lord. Kaya nga sinabi ni Solomon sa Proverbs chapter 3 verse 27, do not withhold good from those to whom it is due, when it is in the power of your hand to do so. Ibig sabihin, huwag ka daw manghinayang gumawa na mabuti, lalo na po kung meron ka namang kakayanang gawin ito. May capacity ka namang gawin ito. So meaning, yung po mga mabuting gawa ay pinipigilan mo, samantalang nasa kamay mo naman or kaya mo naman gawin. For example, yung po mga magagandang bagay, although hindi ko naman po nila lahat, mga kapatid. Pero yung iba po, hindi po pinipigilan yung kamay po niya sa ibang bagay, gaya po ng paggastos. Kahit na mamahalin, katulad po ng mga luxury car for example, or yung mga branded na mga bagay, or perhaps yung po mga luho ng anak, bukas po kagad ang palad niyan. Ibinibigay kahit po magkandakuba na, maibili mo lang. Or hindi naman kaya, instead na i-invest sa negosyo, for example, meron kang pera, pwede naman i-invest sa negosyo. So minsan kahit hindi mo na pag-isipan, ay ibibili mo na lang ng luho ng katawan mo. Yung mga high-end na gadgets. Or otherwise, ipangre-regalo mo sa mahal mo sa buhay, yung mga mamahaling mga gamit. So hindi ko po sinasabing masama, wala pong problema, for as long as kaya mo naman eh. But rather the point is, ang bilis po natin gawin pagdating sa ganitong bagay. Although hindi naman po lahat ng tao ay ganito. Pero pagdating po sa sharing the gospel, na mabuti po natin gawin, ay hindi po natin magawa na mabilis. Para bagang hirap na hirap tayo. Kung minsan nahihiya tayo. Or otherwise, ang iba nakatikom po ang bibig, samantalang nasa kamay mo ang susi ng kaligtasan ng kaluluwa. Walang iba kundi ang gospel ng ating Panginoon. At nasa kamay mo yung paraan para makaiwas po sila sa impyerno. At nasa kamay mo din ang pagkakaroon po nila ng relasyon po sa Diyos. At nasa kamay mo din yung kalutasan po ng problema po nila sa pamamagitan po ng pagtanggap po sa gospel ng ating Panginoon. Ganon po yung matinding nasa kamay mo. At nasa iyo po yung kapangyarihan para magdesisyon kung mag-share ka or hindi. So meaning to say, yan po kasi ang problema po ng ibang tao. Kaya naman pong gumawa ng mabuti, kaso ayaw lang talaga nung iba. Ang daming dahilan. Kaya nga po merong kasabihan, di ba? Pag gusto ay marami pong paraan, pero pag ayaw, marami pong dahilan. For your information, there is power in your hands. At ano-ano po yan? Unang-una, to witness and to win souls is in the power of your hands. Kaya nga sinabi sa Acts chapter 1 verse 8, but you shall receive power. Ayun, sinabi na, you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witnesses to me in Jerusalem. Ano pa, pangalawa? To teach, to preach, of course, to read your Bible, to pray for sinners, and to fast for revival is also in the power of your hands. Kaya nga sabi po sa Ecclesiastes chapter 9 verse 10, whatever your hand finds to do, ano daw matagpuan ng kamay mong gawin, do it with your might. Gawin mo daw na nandun yung lakas mo. Mga kapatid, I just want you to know that there is a solemn responsibility in our hands. Ano yan? That is the salvation of the lost. Alam niyo, isa po magandang example, hindi naman po sa anong bagay, mga kapatid, our beloved Pastor Norma. Alam niyo, madalas ang ginagawa niya, naobserbahan ko po, she would always give flyers or tracts po. Whomever, take note, whomever she encounters, mapa-waiter, mapa-sales lady, mapa-grab driver, anybody, pirmi po yan nagsishare ng gospel. Ganun po ang ginagawa po niya. Now, meanwhile, there are two reasons why the church has not been raptured or nandirito pa rin po sa mundong ibabaw. Unang-una, it is fellowship. And second, yung pong evangelization of the lost. Ibig sabihin, wag po tayong magkasya na tayo'y na born again lang.
tayo pinatawad ng ating Panginoon sa ating mga kasalanan. Or tayo po'y napuspos ng Holy Spirit. But rather, you must win the lost at any cost. At any cost, brothers and sisters, sa kahit anong paraan. Remember, you are your brother's keeper. Bakit ko po sinabi? Kapatid, when they die and go to hell, dahil ang iba po sa atin did not warn and witness to them, even though you have the capability to do it, you will be accountable in the judgment day. Kasi po, ang sabi po sa Ezekiel chapter 3, verse 17 to 18, bakit ko po sinabi na tayo maging accountable? Son of man, I have made you a watchman for the house of Israel. Therefore, hear a word from my mouth and give them warning from me. Ulitin ko, and give them warning from me. When I say to the wicked, you shall surely die, and you give him no warning. Hindi mo binigyan ng warning, hindi mo winarningan, nor speak to warn the wicked. O hindi ka man lang nagsalita para warningan yung mga masasama from his wicked way. To save his life, para maligtas mo siya ng kanyang buhay. That same wicked man shall die in his iniquity. But his blood, take note, but his blood, yung dugo niya, I will require at your hand. Ibig sabihin, ikaw daw ang mananagot. In other words, sa judgment day, the blood of sinners will be required by God at your hand. Why? Because we withheld or you withheld the good that is in the power of your hands to do it. Naging clock po tayo without hands and failed to point sinners to Jesus Christ. At yun po ang mabigat. Which should not be the case. Wag po tayong pumayag na wala po tayong pakinabang sa harapan po ng Diyos. But rather, you must have a pair of hands that tells time. Yung may pakinabang. And apparently, what kind of hands should you have? First, a helping hand. For your information, there are people and Christians around us na hindi po natin namamalayan are discouraged. Napakarami po nadi-discourage. Ang dami po na nade-depress. Ang dami po are being oppressed or being hopeless. Ang iba po had lost their moral. Some lost their momentum in spirit to go on. Imagine na wala na po yung willpower nila. Some are about to quit and give up in faith. Gusto na sumuko. And some have lost the will to survive and live. Nawala na. And I believe one of the things that they need is a helping hand. Yung mga kamay po na marunong mag-encourage, handang mag-encourage, marunong magpalakas, marunong mang-cheer up, marunong umalalay, and most of all, marunong tumulong. Yan po yung kailangan po nila. Ibig sabihin, hindi lang po puro salita, but rather pati po sa gawa. Brothers and sisters, how many brethren do we have? Ilan po sa atin dito? Hindi lang natin alam. Are on the verge of giving up. Ang iba gumugulapay sa sakit. Ang iba gumagapang sa hirap ng buhay. Na dapat itayo. Dapat itaas. I-lift up man lang. Pero ano po ang ginagawa ng iba sa atin para sa kanila? Or meron ba tayong nagawa man lang para sa kanila? Meaning, ang kailangan po nila is a helping hand. A hand that will sympathize. A hand with a burden and concern. Kaya nga sinabi sa Hebrews chapter 12, verse 12, therefore strengthen the hands which hang down and the feeble knees. Gayon din po sa 1 Thessalonians chapter 5, verse 14. Now we exhort you, brethren, warn those who are unruly. Comfort the faint-hearted. Comfort the faint-hearted. Uphold the weak. Be patient with all. Most of all, hindi lang po basta makisympathize or magkaroon ng burden, but also, ang sabi ni James chapter 2, verses 15 to 16, if a brother or sister is naked and destitute of daily food, nagugutom, walang maisuot, and one of you says to them, isa sa inyo nagsabi sa kanila, depart in peace, be warmed and filled. Sige, umalis ka na nandun ang kapayapaan.
magkaroon ka ng warmth, mapuno ka, mabusog ka. But you do not give them the things which are needed for the body. Hindi mo naman binigay yung kailangan para sa katawan. What does it profit? Meaning, naawa ka nga, pero hindi mo naman tinulungan. Or wala ka man lang ginawa, wala ka man lang inabot na tulong. Ibig sabihin, baliwala din po yung awa mo. Ang kailangan po ay mayroon pong kasamang gawa. Nakatulad po ng ginawa ni Peter who lifted up the lame man at the beautiful gate and made him stand and walk and leap and praise God. Or yung pong good Samaritan, ano ginawa niya? Tinulungan niya yung dying victim ng mga magnanakaw. Second, a pointing hand. Kanina nabanggit ko po sa inyo na ang clock po ay meron pong dalawang kamay na nagpo-point po sa oras. Yung mahabang kamay, nagpo-point sa second, sa minuto, at yung pong maigsing kamay, points to the hour. Brothers and sisters, similarly, if we are God's clock or hands, we must reach the lost and point them to Jesus Christ. Ituro natin kay Kristo. Sa madalit sabi, point them the time that it is time to awake. It is the time to believe. It is the time to repent. It is the time to obey. And it is the time to be baptized. And most of all, it is the time to receive the Holy Ghost. Ibig sabihin, we must tell sinners that since it is the end time, alam naman natin, nasa huling oras na tayo, nasa huling panahon na tayo, it is the time to seek God, oras na para hanapin nila ang Diyos, and the time to return to God. At tayo lang po ang makapagtuturo sa kanila noon. So do not ever withhold that. Ibig sabihin, in every opportunity that we have, kahit sino man po ang makausap natin, makahalubilo po natin, especially people na hindi pa po tumatanggap sa ating Diyos, we need to point them in the right direction. The direction that will satisfy and save their souls and cure their heartaches. Thirdly, a praying hand. Brothers and sisters, as God's time clock, we must have a praying hand. Kaya nakita po ninyo ano po sinabi ni Pablo sa 1 Timothy chapter 2 verse 8. I desire therefore that the men pray everywhere. Ulitin ko. That the men pray everywhere, lifting up holy hands without wrath and doubting. Imagine, ang sabi ng talata, manalangin daw kahit saan. Yun daw ang dinedesire niya. So, ibig sabihin, this means God's hands are praying hands. Ibig sabihin, we must be dead serious in prayer. Or pray instead of play. Travail instead of travel. Fast instead of feast. Give instead of get. Perhaps some of you may not be able to preach or hindi kaya magturo, umawit, or tumugtog ng mga instrumento. But you can at least pray. Ibig sabihin, kung wala po tayong kakayanan magturo, umawit, o whatever, kahit na lang po sa pananalangin, okay na din. And that is one of the best things that we can do for God and man. That is to pray for them. Remember, we cannot win some without prayer. You cannot have a burden or gumawa para sa Diyos without prayer. You cannot be useful without prayer. And you cannot receive without prayer then. And you cannot have revival without prayer. So brothers and sisters, if you consider yourself as God's hand, therefore, you must be a man or woman of prayer. Bakit ko po sinabi? Because only a praying hand will build for God. And only a praying hand can win souls and will have victory. And power, as the saying goes, a prayerless Christian is a powerless Christian. Ibig sabihin, pray whenever we can. Nakita na po ba ninyo kung gaano po ka-powerful and effective ang prayer? How many times did we pray and fast for every event? Ano po ginawa ng Diyos sa atin? He would always give us victory. Ilang kaluluwa po ang naliligtas at nababautismo because of prayer. Well, some of us,
dapat na aksidente ka na eh. But because of prayer, niligtas ka ng Diyos. Ilan sa atin dito, dahil sa panalangin, gumaling ka. In other words, that is the power of prayer. Ganyan po ka-importante ang prayer. Kaya nga tayo meron listahan, di ba, pagka tayo meron pong fasting, kung ano po yung papanalangin natin, dahil napakalaking tulong po nito at napakalaking bagay po nito sa mga kapatiran at sa mga tao na hindi pa po nakakakilala sa ating Panginoon, pinagpe-pray po natin sila. Na pang-apat, a working hand. If you have a watch right now, or a clock sa bahay po ninyo, you can look at your clock. Lalo na po kung yan po yung analog. Ano po makikita po ninyo? Yung mga kamay, di ba? Busy yan pag titignan natin yung relo natin. They keep on moving and moving. They keep on rotating or revolving. So, whether natutulog ka, gising ka, yung mga kamay na yan are working. It works non-stop, day and night. Ganon din po sa atin. Ang kamay po natin ay dapat busy po sa gawain ng ating Panginoon. Hindi po tamad, hindi po tutulog-tulog or antukin. Kaya lang sa paanong paraan. Brothers and sisters, let's try to be involved in the church's activities. Katulad ng mga Yapper natin, Yapper Winter Fire, yung mga New Gen activities natin, yung mga 1FCs po natin, at dami nating upcoming activities or events sa church. Yung mga regular prayer and fasting natin, yung mga testimonies po natin, most of all sa ministry. In other words, be busy and don't be lazy or sleepy or idle doing nothing. Otherwise, some will be in danger if we stay idle in doing nothing. Bakit ko po sinabi? In Ecclesiastes chapter 10 verse 18, because of laziness, the building decays, and through idleness of hands, the house leaks. Imagine, bumabagsak pala ang bahay dahil sa katamaran. At pag walang ginagawa po yung mga kamay, ay nagkakaroon po ng mga tagas or leak. Ibig sabihin, nasisira ang bahay pag hindi po inalagaan dahil sa idleness. At gayon din po sa atin. Meaning to say, ayaw po ng Diyos ng tamad. Kaya nga sinabi niya, huwag pakainin ng tamad eh. At naniniwala po ko, ganun din po sa paglilingkod sa Diyos. Ayaw po ng Diyos na wala po tayong ginagawa para sa Kanya, especially ang iba po na hindi ko naman po nilalahat. Pero may mga ilan po sa atin, ang tagal naman nanampalataya. 20, 30 years, pero hanggang ngayon, tagabutas pa rin po ng upuan. Alam niyo mga kapatid, ang gusto po ng Lord, kahit paano, meron po tayong contribution sa gawain. Kung hindi natin kaya mag-commit para mag-ministry, yun lang simpleng i-share po natin yung link po natin sa gawain natin sa social media, ay malaking bagay at tulong na po yan eh. Kahit paano nagkakaroon po tayo ng sense of purpose, or meron po tayong silbi sa harapan ng Diyos, nagkakaroon po tayo ng konting contribution. Kaya lang po minsan na nakakalungkot po, mag-share na nga lang po, ang iba tinatamad pa po. Minsan nga online na nga lang po, ang iba ay pinagpapaliban pa. Or worse is, truth be told, wag po kayo magagalit. Ang iba po, wala na nga pong na-contribute eh. Wala na pong naitulong. Ano naman po ang ginagawa? Nambubutas pa or binabanatan pa po ang church. Wag naman po. Kasi dahil maraming nakikitang hindi maganda. Wag po mga kapatid. Truth be told, there is no perfect church. There is no perfect pastor. There is no perfect leader. Ibig sabihin, there is no such thing. But we only have a perfect God. Yan lang po ang meron tayong perfecto, yung perfectong Diyos. And since we only have a perfect God, kaya naniniwala po ako na siya po'y karapat-dapat lang po paglingkuran. At nararapat lang po na kahit paano, meron po tayong contribution sa gawain. That is why the questions are you a clock without hands? Are you working for God? Do you withhold something that is in the power of your hand to do it? Kailan po makakasagot niyan? But I just want you to know, do not ever withhold your hands. Sa madalit sabi, don't be a clock without hands by doing nothing. But rather surrender your hands to Jesus Christ to use them for His glory. Bakit?
Kasi po, in-entrust niya po sa atin yung pong Great Commission sa kamay po natin. Kaya nga po, sabi sa Mark 16:15-18, and He said to them, go into all the world and preach the gospel to every creature. Go into all the world and preach the gospel to every creature. He who believes and is baptized will be saved, but he who does not believe will be condemned. And these signs will follow those who believe. In my name they will cast out demons. They will speak with new tongues. They will take up serpents. And if they drink anything deadly, it will by no means hurt them. They will lay hands on the sick, and they will recover. In other words, brothers and sisters, the salvation of sinners is in our hands. Nasa kamay po natin. Yung healing of sick people is in our hands as well. Yung deliverance of drug addicts and demon-possessed people is in our hands as well. The blood of sinners is in our hands. Therefore, withhold not thine hand. Na sinabi po sa Ecclesiastes chapter 11 verse 6. So kung titignan po natin literally yung mga kamay po natin, yung mga palad po natin, there's nothing but lines and lines there. Yes, there may be nothing in it right now sa mga kamay po natin. But on the judgment day, the blood of the sinners will be required in our hands if we fail to do something good for God. That is why, do not be a clock without hands. So, brothers and sisters, ngayon po, pinakita po sa atin ng ating Panginoon kung gaano po ka-importante na siguraduhin po natin na gumagawa po tayo sa Lord kahit paano. Hindi naman kailangan maging full-time or part-time tayo, although why not kung ikaw po'y tinatawag ng Diyos or meron kang calling. But at least, in your own little way, meron kang contribution or mag-contribute ka kahit paano by offering our services to Him, using our hands for His glory. Meanwhile, to all our first-time viewers, I just want you to know, pagdating po sa salitang kamay, there is no safer place in this world. Kung hindi, siguraduhin po lang natin na tayo po'y nasa kamay at hawak po ng Diyos. Kaya lang po ang tanong sa paano pong paraan. That is by accepting Jesus in your life and by believing in His gospel for you to be saved. And be safe in the arms of God. Pag sinabi natin salvation in Ephesians chapter 2 verse 8, for by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God. Malinaw po na sinabi ng talata that we are saved by grace through faith. Kaya lang po ang tanong, saan po tayo mananampalataya at maniniwala? That is the question. It is found in 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to 4. Moreover, brethren, I declare to you the gospel which I preached to you, which also you received, and in which you stand, by which also you are saved. Ulitin ko, by which also you are saved, if you hold fast that word which I preached to you, unless you believed in vain. For I delivered to you first of all that which I also received, that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that He was buried, and that He rose again the third day according to the Scriptures. Sa madalit sabi, we need to believe in the gospel of Jesus Christ, yung pong death of Christ, yung burial of Jesus Christ, at yung pong resurrection of Jesus Christ. So tatlo po yan. Yung death, burial, and resurrection of Jesus Christ ay kailangan po natin paniwalaan at sampalatayanan. Kaya lang po ang tanong, is believing enough? Pag tayo po inanampalataya at naniwala, wala na po ba tayong gagawin? Tutundok na po tayo o hihinto na po tayo doon? Alam niyo po, ang sabi po sa 1 Peter chapter 4 verse 17, for the time has come for judgment to begin at the house of God. And if it begins with us first, what will be the end of those who do not obey the gospel of God? Ano daw ang katatapusan? Ano daw ang dulo doon sa hindi sumunod sa gospel ng ating Panginoon? So sa madaling sabi, the gospel of Christ must be obeyed. Pag tayo po'y nanampalataya, tayo po'y naniwala, kailangan lakipan po natin ang pagsunod. Hindi po tayo matatapos sa believing, but rather we need to obey the gospel of Jesus Christ. Kaya lang po ang tanong, how will you obey? It is found in the book of Acts chapter 2 verse 38. Then Peter said to them, repent, and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ. O din ko, be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit.
Now, first is repentance. Tayo po yung magsisisi po ng ating po mga kasalanan. We're going to ask for forgiveness. We're going to confess our sins. At naniniwala po ako, kahit feeling mo, ikaw na yung pinakamasama, pinakamaruming tao sa balat ng lupa. But for as long as nandun po yung genuine repentance, dahil dyan po nakatingin ng ating Panginoon yung pong taos puso, na tayo po yung nagsisisi, believe me, the Lord is willing and able to forgive your sins. At dyan din po papasok yung pong death to sin. So yan po yung munang step. We need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. So tayo naman po'y babautismon sa tubig. So ilulubog po tayo sa tubig in the name of Jesus Christ po yan. At ang sabi po sa Romans chapter 6 verse 4, therefore, we were buried with Him through baptism into death. Ulitin ko, we were buried with Him through baptism into death. That just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. So sa madalit sabi, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. Why? Dahil para bagang inililibing naman po natin ang ating po mga kasalanan, kasabay naman po ng paglilibing kay Kristo. And take note, hindi po ito paghuhugas ng dumi ng katawan, kundi ito po yung nag-aalis po ng ating po mga kasalanan o naghuhugas po ng ating po mga kasalanan. So yun po yung pangalawang step, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. Now the third step is we need to receive the gift of the Holy Spirit. Diyan naman po papasok ang ating transformation, yung ating pong regeneration. So, sa madalit sabi, tayo mababago na po. Nabanggit po sa Romans chapter 8, verse 11, ganyan po sa Titus chapter 3, verse 5. In fact, once we receive the gift of the Holy Spirit, we're also receiving power. Power saan? Aminin nyo man hindi, sa lahat ng mga first-time viewers, lahat tayo may kahinaan. At ang hirap po magbago kung sa ating lang po mga sarili. Kung minsan, nagbabago tayo 1 buwan, 2, sa susunod na panahon, bumabalik tayo sa dati. Bakit sarili mo lang? But you know what? Once you receive the gift of the Holy Spirit, yan po yung sinasabing power. Power saan? Power to overcome all our weaknesses. At yan din po yung power na sinasabi to do the will of God para makasunod po tayo sa kalooban ng ating Panginoon. So take note, ito po 3 bagay na ito ay kailangan maganap po sa ating po mga buhay. First, we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. And thirdly, we need to receive the gift of the Holy Spirit. And that is what we call the good news. And that is the gospel of Jesus Christ. So at this moment, sa lahat po ng first-time viewers po natin, pwede po ba na itaas po ninyo yung 2 kamay bilang tanda ng pagsukop? Yuko po ninyo yung mga ulo. And please repeat after me with this prayer na habang binabanggit natin ang panalangin ito, nandun na yung taos puso na tayo po humihingi po ng tawad sa ating Panginoon. Nagsisisi po tayo sa ating po mga nagawang pagkukulang at pagkakamali. While you are repeating this prayer, sige po, please repeat after me. Panginoong Jesus, lumalapit po ako sa iyo bilang isang makasalanan. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga pagkakamali at pagkukulang. Sa oras na ito, ay tinatanggap po kita bilang sariling tagapagligtas at tinatanggap po kita bilang Diyos ng aking buhay. Naniniwala po ako na ikaw ay namatay, ikaw ay nilibing, at sa 3 araw ay nabuhay na magmuli. Tulungan mo po ako makapagsimula ng bagong buhay at idagdag mo po ako sa iyong kaharian. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan po yung first step. Para sa pangalawang step, andyan po yung mga telephone numbers po natin sa baba po ng screens po ninyo. Pwede po kayong tumawag dyan para makapagpa-schedule po tayo ng water baptism. Otherwise, andyan din po yung ating pong FB page. Iwan kayo ng mensahe para mabigyan po namin kayo ng further instructions kung saan po kayo pupunta para po sa ating pong baptism or yung schedule po. So sa pagkakataon po ito, muli tayo po yung magpasalamat sa ating Panginoon. Yuko natin ang ating pong mga ulo. Lord, we thank you so much for this wonderful message. Salamat sa paalala mo, Panginoon. Patuloy, O Diyos, hayaan mo, Panginoon, na magkaroon kami ng kapakinabangan, Panginoon, sa gawain mo. Lalo na po ang aming po mga kamay, Panginoon. Huwag mo ngayon maging isa kaming relo na wala pong kamay. Kundi, Panginoon, magkaroon kami ng mga kamay na nandun yung praying hands, Panginoon, yung helping hands, yung pointing hands, Panginoon. Mga kamay, Panginoon, O God, na kahit sa maliit na pamamaraan, Lord, ay makapagdala ng kaluluwa sa iyo, makapag-share ng mga salita mo, ng kabutihan mo, Panginoon, O God. Salamat, Lord, and we look forward sa susunod na linggo sa mga ituturo mo po sa amin and continue to bless us all throughout the week. Maraming salamat. We claim the victory in our lives today. In Jesus' name, amen. So once again, brothers and sisters, God bless every one of you, and to God be all the glory.
kayo iwan ng Panginoon, kapatid.